ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. So ito ang topic natin, literal na pagkain ang tinutukoy sa gawa Gs. So alalahanin natin mga kaibigan, mayroong dalawang uri ng literal. Ito ay eksakto ang pagkasasabi, kung proper, kaya ang pagkasabi kaya agad naunawaan ng nakikinig o nang nagbabasa. Parang malinaw, brother, na pag magbasa tayo ay naiintindihan natin sa pagbasa natin sa mga teksto. So ito ay maintindihan natin ng mabuti. So literal ito. Yung mabasa natin, basahin natin yung Exodo 12:21, brother Jando. Tinawag ni Moises sa mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Yan, ito ay literal. Pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa, di ba? Literal ito, hindi ito simbolikal. So, yung ibang teksto, itong Matthew chapter 26 verse 26, brother. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Oh. Ito ay literal na pagkasabi. So, maunawaan natin mabuti sa pagbasa pa natin, maunawaan natin, no? So, mayroong isang uri na literal, mga kapatid. Ito ay figurative. Ano ba yung figurative? Yung matalinghaga. Literal ngunit naunawaan sa paraang matalinghaga. Literal din. Basahin natin yung Genesis 2:7. Ano sabi? Nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Yan. Ito ay literal. Pero, dapat unawain natin. Ano pa ang talagang kahulugan? Totoo ba ang tao ay ginawa ng Panginoon galing sa lupa? Matalinghaga ito. Dahil walang nakaalam kung ano talaga ang tunay sa nangyari sa paglikha natin Panginoon. Galing ba tayo sa alikabok? O ano kaya? Dahil ang unang mga katekista ay nakita nila ang realidad na ang tao kung mamatay ay babalik sa alikabok. Yan lang ang nakita nila. Dahil babalik tayo sa alikabok. So ginagamit sa nung katekista nung una, galing tayo sa alikabok. So ngayon, yung John 14 verse 6, brother Jando, anong sabi diyan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi diyan, ako ang daan. Sabihin ba natin na ang Panginoon ay parang daan, parang kalsada, na dadaanan natin ay para makapunta tayo ng langit, ng kaharian ng Panginoon? Hindi. Dapat alalahanin natin, literal ito. Dapat unawain natin mabuti, mga kapatid. So, patuloy tayo, brother Jando. Ngayon, dito sa Leviticus 11:7 ay talagang dito nagsimula ang kanilang pagtuturo na ang baboy ay hindi ipakain. Ang sabi nila doon sa Leviticus 11:7, ang baboy biyak nga ang kuko. Ngunit hindi naman nangunguya at nang kumain mula sa sikmura. Kaya hindi ito dapat kainin. Ano ba ito? Literal ba ito? Literal. Literal ito na hindi pakain ang baboy noong unang panahon. Ngayon, gagamitin nila yung Isaiah 66:17. Basahin mo, Brother Sando.
Sinabi ng Panginoon, sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Mamamatay silang kumakain ng baboy, daga at iba pang mga pagkain kasuklam-suklam. So, ang ating Panginoon ay magagalit talaga sa mga taong nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila. At sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So noong unang panahon, maraming mga tao na nagpakamalinis sa kanilang sarili. Pero pag pupunta sila doon sa yung mga halaran, ano yung Tagalog sa halaran? Parang yungib to na alayan, So alam na natin yung mga Diyos-Diyosan ang sila dyan. So pagkakain sila doon, sa mga inaalay doon, sa Diyos-Diyosan, ay talagang magagalit ang ating Panginoon. So, ang sinabi dyan, mamamatay silang kumakain ng baboy, daga, at iba pang mga pagkain kasuklam-suklam. Ngayon, totoo ba ito? Napaparusahan sa ating Panginoon? Yes, totoo. Dahil, yun ang kanilang balaod, yung ceremonial law or dietary law. Di ba? Sa kanilang isip, Brother Jando, sa mindset nila, nung una, ay nakalagay na sa isip nila na kung ang tao ay kumakain or kakain ka ng baboy at maruming mga hayop, ay talagang mamamatay, parusahan ka. Yun ang kanilang mindset noong una. Dahil ito ay tayo sa Isaiah 66:17, ito ay kabilang ito sa Old Testament. Mga kapatid, di ba, tandaan natin Old Testament ito. So wala sa mindset nila na talagang dumating ang panahon na mayroong pagbabago. So wala sa kanilang mindset yon, yung pagbabago sa mga kautusan. Wala sa kanila yon. So nanatili sa isip nila na mamamatay ang tao pag kumain ng baboy. Patuloy tayo, Brother Jando. Ngayon, dito tayo sa kanang basahin ito yung simula tayo sa Matthew 5:17, 20, Brother Jando. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Yung mga kautusan yan ay hindi ito nagbabatay sa mga pagkain, kundi ibang maraming kautusan, hindi lamang sa mga ceremonial law sa pagkain, hindi lamang. Dahil ang sabi ni Kristo dyan sa Mateo 5:20, ipatuloy natin, Brother John. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Ayun, sa 20. Yan na nga. Ayun, huwag niyo, dili, sa 20. 20, hindi ko pala nailagay yung 20. So, pakita na lang natin yung talata sa Biblia dahil hindi ko pala nailagay yung 20. Okay, ito sinasabi naman sa Matthew 5:20. Ito, sabi dito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Pariseo sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Na kung hindi hihigit ang iyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ano ba ang katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba, mga kapatid? Alam na natin, ang mga eskriba, mga Pariseo ay nagtuturo na hindi tayo bumain ng baboy kasi ito ay karumalduman. O yun ang tinuro nila. Anong sabi? Hindi tayo makapasok sa langit kung ang pagtuturo natin ay
pareho lamang sa mga eskriba, sa mga parasiyo. Di ba? So, hindi tayo mag-ano sa kanilang turo. Hindi tayo hindi tayo maniwala sa turo nila dahil nandito na kayo ngayon. 10 minutes. New Testament na tayo. Dito sa New Testament, anong sabi sa ating Panginoon? Marcos 7. Dito tayo, dahil tayo ay mga Kristiyanos, dito tayo magbabatay sa New Testament. Anong sabi sa ating Panginoong Jesucristo? Marcos 7:14 hanggang 23. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. So may talinghaga, patuloy. Okay, 14:23. Marcos 7:14-15, ayan. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa taong yaon na nakakahawa sa tao. Kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan ay tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip? Hindi ba baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Ito, Brother Jando, pakita balik mo, Brother Jando. Hindi ito naiintindihan sa ating mga apostol, yung sinabi ng Panginoon. So nakalipas na maraming nakalipas na mga araw, Brother Jando, hindi pa rin nila naiintindihan. So ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita sa ating ni San Pedro ng vision para maintindihan ni San Pedro na ang sinabi ni Kristo dito ay talagang pwede na rin kainin ang lahat ng mga pagkain, yung mga hayop na itinuturing marumi, pwede na. Dahil si San Pedro ay parang hindi pa niya na unawaan ito, yung sinabi sa ating Panginoon. So dito sa Gawa 10:9 hanggang 15, basahin natin. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Jopa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya ay nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siya, may handa ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ng langit at nakita niyang binababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Yan. So, ito ay nakita ni San Pedro mga maruruming hayop, mga langgam, mga mananap na yung nagkamang, yung gumagapang, yung mga 4 na mga paa. So literal itong nakita at literal itong narinig
na pwede mong kainin dahil ito ay malinis na. Literal ito, mga kapatid, no? At nakita sa mata ni San Pedro yung mga maruruming hayop at sabi niya, ito ay marumi. Pero ang sabi ng ating Panginoon, huwag mong sabihin na marumi ito dahil nilinis ko na ito. So, ito ay literal, mga kapatid, no? So, ito ay may dalawang kahulugan ito, brother. Dapat alalahan natin na figurative ito na dapat ang ating Panginoon, si San Pedro, ay alalahanin niya ano ba talaga ang kahulugan sa nakita niya. Ito ay literal na mananap, literal na mga hayop. Mayroon siyang nakitang mga ligaw na ibon, mga hayop na lumalakad, na gumagapang, may mga 4 na paa. Ito ay literal na nakita at yung tinig, literal na narinig. So ngayon, ano ba ang kahulugan nito? Ang sabi niya, huwag mong isipin na mahugaw yung mananap at huwag mong isipin yung mga tao na kumakain ito. Yun ang kahulugan sa pangitain, mga kapatid. So ngayon, ano bang yung pamalandong ni Pedro? Anong yung iniisip ni Pedro? ano bang iniisip ni Pedro sa nakita niya? Ito, basahin natin sa Gawa 10:28. Gawa 10:19, basahin na natin. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain ng sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Yan. Yung final conclusion sa kanyang iniisip. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudiyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudiyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ng sino man. Yan. Yung mga hintil, alam natin, mga hintil ay palaging kumakain sila ng maruruming hayop. Huwag na, hindi na natin isipin na mahugaw, marumi yung mga hintil. Alam natin kinakain ng mga hintil ay mga baboy, yung mga marumi na iturong marumi sa mga Hudiyo. Kinakain nila. Huwag mo nang isipin na marumi ang mga hintil. Kahit kinakain nila, huwag ninyong isipin na marumi. Nilinis ko na ito. Yun ang sabi. Basahin natin tingnan natin sa Gawa 10:34. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. So, kahit ano pang kultura mo, ano pang kinakain mo, walang problema sa mata ng Panginoon, mga kapatid. Wala nang problema sa mata sa ating Panginoon. Dahil, ang sabi, patuloy, wala na tayong oras, Brother Jando, dahil ang sabi ni San Pablo dito sa Colosas 2:16 hanggang 17, Colosas 2:16 hanggang 17. Tuloy lang. Kaya't huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng Sabat. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Yan, si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Sinabi niya, pwede nang kainin ang lahat ng mga pagkain. At bakit? 1 Timoteo 4:5 at 3 hanggang 5. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain na likha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Yan, ito ang tama na. Ito ang tamang gawain natin. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsabi na ang lahat ng pagkain pwede nang kainin, lahat ng putahe, kahit putahe ng mga pagano, kain tayo. Sabi ni San Pablo sa 1 Corinto 10:25,
Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi sapagkat sinasabi ng kasulatan ng buong daigdig at ang lahat ng naroon ang Panginoon ang may-ari niyon. Kung anyayahan kayo ng isang hindi sumasampalataya at nais ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung iyon ang ikagugulo ng inyong budhi. Yan. Bakit sinabi ni San Pablo yan? Dahil alam na niya na pwedeng kainin ang lahat ng pagkain ng ilan sa mga Judaist pagano. Okay, natubusan na tayo ng oras. Hindi na natin binasa Marizando yung ibang mga teksto natin kasi wala na ito matry yung anong minuto ito. Sige. Okay, so ang mangyayari nito, tatanungin ka ni Brother Ariel Amores, babanatan kanya ng tanong, hanggang sa magsawa siya. Sa kakatanong, ikaw naman hanggang magsawa kang sumagot, bahala na kayo sa buhay nyo. Okay, at ang sagot ay kailangan hindi lalagpas ng 1 minuto. Brother Ariel Amores, pasok. Yes. Okay. So, ipakita ko muna ang cam ko. Okay ba? Dahil lang. Makita ang mukha mo, brother. Para makita ang kapugihan natin. Sandali lang ha. Okay. Ato. Oh, puging-pugi ah. Magandang gabi sa iyo, Bro Edgar. Magandang gabi din sa iyo, Brad Ariel. So, maraming salamat sa iyong magandang paliwanag tungkol sa yung paksa na pinatutunayan na ang pangitain ni Apostol Pedro sa gawa, Jace, ay literal. Una ko pong tanong, ito po ang una kong tanong, Brother Edgar. Ang Diyos po ba mismo na ang nagsabi na literal ang pangitaing ipinakita niya kay Pedro? Ang Diyos po ba mismo? Yun po ang tanong. Sabi diyan sa talata sa gawa Gs 5 hanggang 9 ay ang mabasa diyan, Panginoon. Sabi ng Panginoon ay sinabi niya na pwede nang kainin. Huwag mo isipin na marumi. Nilinis ko na ito. Yan, ang Panginoon, ang Diyos. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Edgar. So, follow-up question ko po, dahil sinabi niyo po na ang Diyos po mismo ay yung nagsasabi na literal ang pangitaing ipinakita ko sa inyo. Yan po sa talata na binanggit niyo sa gawa Kapitulo 10. Mayroon po ba tayong mababasa diyan na sinabi ng Diyos na itong pangitain na ipinakita ko sa inyo ay, sa iyo, Pedro, ay literal? Mayroon po ba o wala? Tayo ang nagbasa. Dapat magbasa tayo sa Biblia, Brother Ariel, ay alalahan natin. Ito ba ay symbolikal? Ito ba ay literal? Ito ba ay spiritual? Ito ba ay metaphor? Ito ba ay para literalism? So tayo na ang magsabi dahil nag-study tayo. Ito ay literal ba o hindi? Ito ay tinatawag na figurative literal. Okay, maraming salamat po sa iyo. Kasi kanina po ay tinanong ko po kayo kung ang Diyos po ba mismo ay yung nagsabi na literal. Sinabi niyo po na ang Diyos. Kaya nagpapalua po ako dahil sinagot niyo po ako na ang Diyos mismo ay nagsabi. Yan sa talata ng gawa, Kapitulo 10. Nanggit niyo po, simula ng 9 hanggang 15. At patungo po yung 28. Mayroon po ba tayo mababasa dyan na ang Diyos nagsabi kay Pedro na itong pangitain na ipinakita ko sa inyo, sa iyo, ay literal na pangitain or pagkain? O yan po ang tanong ko, mayroon po ba ang mababasa o wala? Yan po. Yung katanungan mo, ito ay sa gawa Gs 28. Ito ay resulta sa kaniyang nakita, kung ano talaga ang meaning sa nakita niya. So, ang conclusion sa nakita niya ng pangitain ay
sabi niya, hindi pala natin isipin na ang mga pagano ay marumi dahil nilinis na ito. At hindi lamang ang mga hintin lang nilinis, apil na rin ang kanilang kinakain. Dahil pag tao lang ang nilinis ng Panginoon, hindi nilinis ang kanilang kinakain, ay wala tayong pagsandurot. Ano yun? Pagsandurot Tagalog? Paghalubilo. Paghalubilo. Dahil sa pagkaon na yan, hindi pa rin tayo magkapahalubilo sa mga pagano dahil may ano tayo, may nag-ulang pang pader sa Okay, maraming salamat, Brother Edgar. Hindi po niyo po na unawaan na masyado yung tanong ko, kaya ulit-ulitin po para maunawaan niyo po. Ang tanong ko po ay ganito lang po. Kanina sa unang tanong ko po sa inyo, na ang Diyos po ba mismo ang nagsabi na literal ang pangitain, sinagot niyo po ako na ang Diyos. Ngayon, sa follow-up ko po, mayroon po bang mababasa diyan sa talata na binanggit niyo, Kapitulo 10 ng Gawa, na ang Diyos ay nagsabi na, Pedro, literal itong ipinakita ko sa iyong pangitain. Yan po ang tanong ko, mayroon po ba o wala? Yan po, kategorikal po yan. Anong tanong mo, Brad Ariel? Ito po. Kasi kanina po ay sinabi niyo po na ang Diyos po mismo ay nagsabi na literal. Sinabi niyo po. Kaya follow up po question ay mayroon po bang mababasa diyan sa Gawa Kapitulo 10 na sinabi mismo ng Diyos na literal ito, Pedro, ang pangitain na ipinakita ko sa inyo? O mayroon po ba o wala? Yan po ang tanong ko, Brother Edgar. So ang gusto mo, ang Panginoon may sabi, Pedro, literal ito. Tayo na ang alalahanin natin ang binabasa natin kung ano to. Literal ba ito? Spiritual ba ito? So then, pag binasa natin ng teksto, talata, brother, ay literal talagang narinig. Una-una, literal na narinig. Literal siyang nagugutom. Literal na nagugutom. At ang sabi, literal, magkatay ka at magkakawain ka. Bakit sinabi yon? Dahil nagugutom siya literal. Pag hindi siya nagugutom, bakit sabihin pang magkatay ka at magkain? Kainin mo. So, literal ito. Tayong magbasa ang mag-intindi kung ito ay literal ba o spiritual. Yan ang sagot natin, brother. Magtanong ka ng iba. Sa ngayon po ba kayo, Brother Edgar, na wala po tayong mababasa diyan na ang Diyos mismo ang nagsabi na literal itong pangitain na ipinakita ko sa inyo? Sang-ayon po ba kayo na wala po tayong mababasa diyan sa talata ng Gawa Kapitulo 10? Sinagot ko na kanina, brother, no? Ang sinabi sa ating Panginoon, literal. Literal ito dahil pag hindi ito literal, mayroong 4 na paa. Ano bang 4 na paa? Yung mga hayop. Walang tao na 4 na paa. So literal ito na nakita ni San Pedro, itong mga mananap na naisip niya na marumi, nakita sa mga mata niya literal, at narinig niya literal, at nagugutom siya literal. Yan, bonus ito literal. So, tayo magbasa sa talata na dapat intindihin natin na ito ay literal o spiritual. Yalan na natin, ang literal ay dalawang uri kanina. Mayroong proper na maintindihan natin, pagbasa pa lang natin, makaintindi na tayo. At yung figurative, literal ito. Dapat alalahan natin. Okay. Okay. So, binanggit niyo po, Brother Edgar, na ang Diyos mismo ang nagsabi na literal. Kaya ito po ang gusto kong liwanagin. Kasi kapag totoo ito na ang Diyos mismo ay nagsabi na literal, hindi ko po
tutulan yan, Brother Edgar, yan pa nga, makakain tayo ng karning baboy, wala tayong nilatan na pagkain o walang binabawal sa atin. Kaya ito po ang gusto kong linawin kasi marami pong basis na binanggit niyo po na ang Diyos po mismo ang nagsabi na literal. Kaya itong tanong pong ito po ang tanong ko po na kailangan po ng direktang sagot lang po na dahil sinabi niyo po na ang Diyos mismo ang nagsabi na literal, mayroon po ba tayong mababasa diyan sa Gawa Kapitulo 10, no? Na sinabi ng Diyos na Pedro, literal itong pangitain na ipinakita ko sa iyo. O yan po, mayroon po bang mababasa o wala? Yan lang po, Brother Edgar. Mayroon o wala? Nasagot ko naman, Brother Jando, yung katanungan niya. Parang tatlong basis na natin nasagot ito. Brother Ariel, mamamagitan ako ha. Sinabi na niya kanina na literal na gutom si Moises, literal si Pedro, literal na nagsalita ang Diyos, literal na may ipinakita. Pero yung hinahanap po ninyo na mababasa letra por letrang literal, hindi po yung sinabi niya. Ang sinabi niya, unawain natin ang mga linyang nasa Biblia at lahat ng mga nandoon ay literal kasi kapag wala rin namang sinabing simbolikal, wala rin sinabing literal, letra por letra. So yung sagot niya bro, na literal na narinig, literal siya nagutom, at literal siyang may nakita. Yun ang sagot ni Brother Edgar. Okay, maraming Next question bro. Okay. So iiwan ko po yung tanong na yan. So dito po ako, Brother Edgar, sa versikulo 17. Sa ngayon po ba kayo, Brother Edgar, na ang pangitain ni Pedro ay mayroong kahulugan? Yes, mayroong kahulugan. Sinabi ko na kanina na yung mga mananap ay kinakain ito ng mga pagano. So, nilinis na ito. So, yung mga paganong nakakain ng mga marumi, nilinis na din. So, tanggapin yung lahat. Ang kinakain ng pagano at yung mga pagano mismong nakakain, tanggapin silang lahat. Dahil nilinis na sa ating Panginoon ang hayop at yung nagkain. Yun ang sabi ni San Pablo sa Gawa 10:28. Na pag hindi kasama ang hayop na nilinis, ay hindi tayo magkasandurot sa mga pagano dahil patuloy pa silang nagkain ng mga hayop na iniisip na marumi sa mga Hudyo. Bakit si San Pablo, si San Pedro nakigsalo sa ano? Tayo talaga. Sige. Hindi talaga makatapos ng sagot si Brother Edgar pa tayo. Okay. So, salamat sa iyo, Brother Edgar. Yang 28 na binanggit nyo, sa sang-ayon din po ba kayo na yan ay kahulugan ng pangitain ni Pedro? Yes, brother. Ang mga hintil na kumakain ng hayop na malinis na, ay yung kumakain ay malinis na din. Diba, sabi ni San Pablo sa Gawa 10:25, bakit sinabi ni San Pablo, pwede na kayong kumain ng mga karne sa merkado? Bakit sinabi niya yon? Dahil alam ni Pablo na may pangitain talaga nga sabi ni Pedro na pwedeng kainin ang lahat ng marurumi. Alam natin si San Pablo ay talagang Hudyo ito. Hindi ito kakain ng mga marumi. Pero bakit sinabi niya, pwede na kayo kakain ng mga karne dyan? Dahil ang taga-Korinto hindi kakain ng mga marumi. Ay yung mga sinabihan niya ang mga yung mga Christian doon sa Korinto, pwede na kayo kakain. Dahil sila dito, kakain na ulit, pero para sa kanila, sige, matanong ka, brother. Next. So, ginamit niyo po ang First Corinthians chapter 10 verse 25. Sinabi niyo po na ang mga pagano ay hindi kumakain ng malinis. So, ibig sabihin marumi.
Yan po ba sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 26? Ang ibig niyo po bang sabihin na ay si Pablo ay nagpapakain ng maruming karne? Sa Corinto 10:25, brother, maraming mga pagano na Christianize. Di ba? Para sa kanila, si Pablo at si Pedro ay Hudyo, hindi kakain ng mga marumi. Para sa kanila, so hindi na rin sila kakain. Pero pagkabalita ni Pablo na hindi rin sila kakain, sinabi niya, kakain mo, malinis na yun. Malinis na ang mga hayop, pwede na kayong kakain sa mga karning nasa merkado. Pwede na. Dahil noong una, hindi sila kakain. Pero sa pagano pa sila, palagi silang kumakain ng marumi. Yan ang sagot natin. Okay, papaalam ko lang, Brother Ariela, sabihin mo lang, paalam mo lang nga kapag wala ka na itatanong ha, para makamove din sa second part, kung wala na. Kung wala na, okay lang. Okay? Sige, next question. Go ahead. Okay, so dito pa rin po ako sa unang Korinto 10:25 po. Sinabi niyo po na ang mga pagano ay kumakain na ng malinis, ngunit noong una ay kumakain ng marumi. Pag naging Kristiyano na sila, ay kumakain na ng malinis. Ngayon, ang tanong ko po, Brother Edgar, mayroon po ba tayong mababasa sa Biblia na may Kristiyano na kumakain ng karni ng baboy? Mayroon po ba o wala? Kahit isa lang po ang Kristiyano na kumakain ng karning baboy, mayroon po ba tayong mababasa sa Biblia na may Kristiyano na kumakain ng karni ng baboy? Mayroon po ba o wala? Yan po ang tanong ko. So ipakita natin, Brother John, yung mayroong baboy, Brother John, no? At basahin natin, alalahanin natin. Okay. Ipakita natin. So, hindi ko muna patatakbuhin yung time kasi maglalabas ako ng ebidensya na yung sinabi ni Brother Edgar na ipapakita. At pagsagot na niya, saka patatakbo uli ang oras. Ito po yung sinasabi ni Brother Edgar na, yan, salin. Ito po. Ito, basahin natin, Brother John. Palakihin mo. Ito. Ito ay Biblia ha. Yan. Yan ay Biblia. Sa baba, okay. Ayan, Brother Edgar. Okay, sumagot ka na, Brother Edgar, at tatakbo ang oras. Dito ha, basahin natin sa Korinto, no? If one makes my brother sin, I myself basa baba. Sige. Will never eat meat again. So ba? Kung ang pagkain ko sa karning baboy, kung makadalda sa aking kapatid na magkasala, ako hindi na ako kakain ulit. Di ba? Baboy. Yung meat dyan ay baboy. Ang sinabi, kalugan dyan. If food makes my brother sin, I myself will never eat pig again. Di ba? Pig ang ipasabot niya, brother. Dahil hindi tayo magkasala kung karnero ang kainin natin, ang magkasala kung baboy. Pero kinain ni San Pablo. Alalahanin lang natin, hindi siya kakain ulit. Okay. Next. Okay. So, binanggit niyo po, bago lang po, na kapag karnero ang kinain natin, hindi tayo magkakasala. Magkakasala lang tayo kung baboy ang kakainin natin. Kaya si Pablo ay umamin na hindi na siya kakain ulit. Totoo po ba ito, Brother Edgar? Itong sinasabi niyo? Totoo naman. Dahil ang karnero, ipakain ng karnero. Pero yung mga marumi, ipakain din dahil malinis na. Noong una, hindi pa. Pero nilinis na ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, malinis na ito. Huwag mong isipin na marumi. Magkatay ka at kumain ka. Hindi ito tao. Dahil magkatay ng tao, hindi pwede. So, mananap ito. Hayop ito nga ipakatay. Kaya ipakain. Ano bang kahulugan na ipakain? Ipakatay. Magkatay tayo ng tao?
Oh, di ba? So mananap ito literal na ipakatay, ipakain. Hindi tao ipakain. Okay, next. Opo, maraming salamat Sige. po. Gusto ko po lang pong liwanagin, Brad Edgar po. Sinabi niyo po na kapag karnero ang kinain natin, hindi tayo magkakasala. Kaya magkakasala lang tayo kapag baboy yung kinain natin. Kaya si Pablo ay umamin na hindi na siya kakain pang muli ng karne ng baboy. Ayon yan sa Biblia na binanggit o binasa nyo. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Brother Edgar, totoo ba ang sinabi mo na kapag kakain tayo ng baboy ay magkakasala tayo ayon sa iyong sinabi? Bago ko lang po narinig, totoo po ba yun? Noong una sa Old Testament, makasala. Pero sa New Testament, hindi tayo makabasa na ang tao na kumakain ng baboy ay magkasala. Wala tayong mababasa sa Biblia. Kahit isang teksto na kumakain ng baboy ay magkasala. Dahil sinabi ng Panginoon na hindi ito makaparumi sa tao. Ang mga bad words, no, may makaparumi sa atin, hindi yung kinain natin. Dahil papasok lang ito sa tiyan, hindi ito papasok sa puso natin. So, kapatid, yan lang. Alalahanin natin ng mabuti ang sinabi sa ating Panginoon sa Marcos 7:14 hanggang 23. Klarong-klaro ito sinabi ng ating Panginoon. Kung tayo ay Kristiyanos, followers of Christ, dapat mupalo ta sa sinabi sa ating Panginoong Jesucristo. Marcos 7:14 hanggang 23. Next. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Edgar. Ito po ang tanong ko. Sinabi niyo po, bago lang po na papalo tayo sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ngayon. Ito po ang tanong ko. May sinabi po ba ang Panginoong Jesucristo na pwede ninyo nang kainin ang karne ng baboy? Mayroon po bang sinabi o wala? Dual ito, brother. Dual ito. Kasama na yon ng baboy. Dahil yung Marcos 7:14 hanggang 23 ay bakit sinabi pa niya na hindi na ito makaparumi ng tao. Ito na marumi talaga. Dahil nilinis na ay hindi na tayo marumi. Nilinis naman sa ating Panginoon. So lahat ng pagkain hindi makaparumi sa atin dahil nilinis na ito. So wala tayong mababasa sa Biblia. Ang sabi ng Panginoon nga huwag kayong kakain ng baboy. Wala pa nagsabi na kakain kayo ng baboy. So vice versa. Equal tayo. Oh. So tabla tayo. Pero ang sinabi ng Panginoon, huwag mong anuhin. Isipin na marumi. Next. Oh. Okay, maraming salamat. Brother Edgar, ginamit niyo po ang talata ng Marcos Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 23. Ito po ang tanong ko. Diyan sa talata na sinabi, na binanggit, hindi ang pumapasok sa katawan ang nakakaparumi. Ang sinabi po, hindi ang pumapasok. Ngayon, tanong ko po, ang pagkain po ba ng karning baboy kapag isubo po natin, pumapasok po ba or ipinasok? Yan po ang tanong ko. Pumapasok or ipinasok? So pag may kamay man tayo, dapat gamitin natin kamay para papasok yung mga putahe, buhumba, yung dugo-dugo. Dapat gamitin natin kamay. Ang putahe, hindi ito papasok pag hindi gamitan ng kamay. Dahil walang tiil itong putahe. Dapat gamitan natin ng kamay. O, di ba? Papasok ito pag ano ba Tagalog sa iyong ha? Tubo. Sige.
Magkaintindi na kayo na parang kulang pa tayo ano. So, nasagot natin, brother, na papasok ito, yung putahe, pag gamitin natin ang kamay sa bibig natin. So, sangayon po kayo, Brother Edgar, na ang binanggit ni Kristo diyan sa Marcos talatang 7, versikulo 14 hanggang 23 ay hindi po kasama yung mga pagkain na tulad ng humba. Kasi ang sinabi diyan, pumasok, hindi ipinasok. Ngayon, sinabi niyo po na kapag gumamit tayo ng kamay, ay ganito, isusubo natin, ibig sabihin, ipinasok. Kaya nakapasok. Ngayon, Brother Edgar, ito po, sang-ayon po ba kayo na ang pagkain ay hindi kusang pumasok, kundi ipinasok? Sang-ayon po ba kayo yan? Yes. Sinabi ko na kanina na hindi ito pumasok pag hindi natin gamitan ng kamay. Dapat gamitan natin kamay para makapasok ang pagkain. Yung ibang katanungan ba dyan, parang dito lang tayo Next. Okay. Sang-ayon po ba kayo, Brother Edgar, na ang ibig sabihin ni Kristo diyan na hindi ang makapasok o pumasok sa katawan ay nakakaparumi, ay yung pagkain na hindi nang puhugas ng kamay, ayon po sa mababasa? Sang-ayon po ba kayo niyan, Brother Edgar, o hindi? Hindi. Ang sinabi ni Kristo diyan ay pagkain. Basahin mo, pagkain ang sinabi diyan, hindi yung pag-wash ng pagkamay. Time pause. Okay. Basahin natin. Pagkain ha. Anong talata, Brother Edgar? Sa Marcos City, Marcos City. Okay. 14, 15, 17 ba? 17 hanggang? Yan. Yung pagkain. Pagkain. Okay. Ito, sabi dito, ganito. Pagkatapos, iniwan niya ang mga tao at pumasok sa bahay. Nang nasa loob na siya, tinanong siya ng mga tagasunod niya kung ano ang ibig sabihin ng talinghaga na iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, bakit hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Hindi nyo ba alam na anumang kainin ng tao ay hindi nakakapagparumi sa kanya? Kainin. Putahe. Kainin. Hindi ang paghunaw, Sapagkat anuman ang kainin niya ay hindi naman sa puso pumupunta, kundi sa kanyang tiyan. At idudumi rin niya iyon. So sinabing ito ni Jesus, ipinahayag niya sa lahat lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Yan. So ang subject dyan sa sinabi ni Kristo, brother, hindi yung pagwash ng ating kamay, kundi yung pagkain na hinawakan natin. Hindi ito makaparumi sa atin. Ang makaparumi sa atin, yung sa 23 na yung mga bad words talaga na galing sa ating puso at lumalabas sa bibig natin, yun na makaparumi sa atin. Tarong-tarong ito na sinabi sa ating Panginoon. Dapat, ano sabi diyan? Intindihin natin ang sinabi ni Kristo. Di ba? Unawain natin. Appeal kayo, Brother Ariel, mag-unawa sa sinabi natin Panginoon. Hindi lang ako, kayong dalawa mag-unawa. So, Christian tayo, pupalo tayo sa sinabi sa ating Panginoon. Hindi tayo followers kung Next. Okay, so sinabi niyo po na hindi po diyan subject o hindi po ang hindi paghugas ng kamay ang ibig sabihin ni Kristo sa kaniyang sinabi na kapag pumasok sa katawan ng tao ay siyang nakakapagpaparumi ng tao. Ngayon po, Brother Edgar, kapag may maipabasa po ba kayo ako kay Brother Jando na talata
ang ibig sabihin po ng Panginoong Hesukristo na hindi nakakapagparumi ng tao ay yung paghugas o hindi paghugas ng kamay. Brother Edgar, sasang-ayon po ba kayo, Brother Edgar, na yun po talaga ang subject ng sinabi ni Kristo? Yun po, no, yung hindi paghuhugas ng kamay ay hindi nakakapagparumi. Sang-ayon po ba kayo na kapag may mababasa po ako, Brother Edgar? Yan po ang tanong ko. Hindi, brother, kay iba na yung teksto mo. So dito lang sa teksto ko, lalahanin natin ang konteksto. So, ang konteksto sa tekstong ginamit ko, iba sa gamitin mo. Yes, noong una, yung mga Hudyo ay may sila, stricto sila sa pagkain, talagang maghugas sila ng kamay. Maghugas sila ng kamay, yan. Pero, sabi natin, Panginoon, yung paghugas ng kamay ay hindi makaparumi sa tao kundi ang mga bad words talaga, yung mga hindi magandang salita na galing sa puso natin. Iyon na makaparumi. So, sa konteksto sa Marcos 7, ang subject dyan, pagkain, brother. Hindi, mayroong pagkain, dapat mo lang mahugas tayo ng kamay. Next. Brother Jando, pwede po ba na mag-request po ako ng talata na ipapabasa ko po sa inyo bago po ako mag-proceed sa aking katanungan? Sige, go ahead bro. Anong talata bro? Okay. Dito po sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 10 hanggang 20. 10 hanggang 20? Opo, sa Mateo Kapitulo 15 po. Pakibilisan lang po ang pagpabasa. Okay, ito, basahin natin yung Mateo 15:10 hanggang 20. Tinawag ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayo at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito. Lumapit ngayon ang mga tagasunod niya at sinabi, alam niyo po ba na nasakta ng mga Parisiyo sa sinabi ninyo? Sumagot siya, lahat ng halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Hayaan niyo sila, mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang maghuhulog sa hukay. Sumagot si Pedro, pakipaliwanag niyo po sa amin ang paghahalin tulad na sinabi niyo kanina. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi pa rin ba ninyo naiintindihan? Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos? Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ngunit ang kumain ay hindi naghuhugas ng kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Ayon, Brother Edgar. Brother Edgar, Marang sa akin to nakabatay sa akin tong teksto. Opo, nakabatay po yan. Anong tanong mo? Ito pong tanong po, sasang-ayon po ba kayo sa nabasa ni Brother Jando? Kasi yan tulad yan ng konteksto ng Marcos Kapitulo 7. Yang binanggit yan sa Mateo 15, versikulo 10 hanggang 20. Sinasang-ayunan niyo po ba itong sinasabi ng versikulo 20 na iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos? Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay. Sasang-ayon po ba kayo nito na ito ang ibig sabihin? Sinabi ko na kanina. So, synoptic gospel lang yon. So, hindi ito sa iyo, kundi parang coincide lang sa akin tong tekstong ginamit mo, brother. Parehong-pareho lang ang subject yon sa Marcos 7, 14 hanggang 23. Pare-pareho lang yon.
Okay, so maraming salamat po at sumasang-ayon po kayo. So dito naman po ako, Brother Edgar, sa Levitico 11:7. Ang Levitico 11:7 ay sinabi po dito na huwag niyong kainin ang karne ng baboy. Sasang-ayon po ba kayo nito o tutulan niyo po? Yes, noong una, brother, talagang bawal nila ito sa noong una. Hindi, dahil ang ating Panginoon, hindi pa man naglinis sa baboy. Sa lahat ng mga mananap na marumi noong una sa Old Testament, hindi pa man nilinis. Yun lang sa mindset nila, marumi ito. Pero sa natin ngayon, Kristyanismo na, ang ating Panginoon ay dito sa Colosas 2:16 hanggang 17, at basahin natin yung Hebrehanon 13:9. Basahin natin ang Hebrehanon 13:9, brother. Okay, pause mo na. Ano yan, Hebrehanon? 13:9. Okay, Hebrehanon 13:9. Ito ang sinasabi sa Hebreo 13:9. Yan, ito. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Yan. So, yan ang Brother Jando. So, yan ang sabi ni San Pablo. No? Na hindi na tayo magbabatay sa mga katuruan sa Old Testament, brother, tungkol sa pagkain. Dahil ang mga sa panahon ni Kristo sa time. Next. Sige. Okay, maraming salamat, Brother Edgar. Ginamit niyo po ang Hebreo 13:9 na tungkol sa utos ng pagkain. Ngayon po, tungkol sa utos ng pagkain. May utos po ang Panginoon na mayroong kainin at mayroong pwedeng kainin. Ngayon po, ang tanong ko po sa inyo, ito po bang utos na ito na binanggit sa Hebreo 13:9 ay ito po ba ay tumutukoy doon sa mga binanggit diyan sa Old Testament, Levitico 11 at Deuteronomio 14? Ito po ba ay tumutukoy? Yes, brother. Dahil tayo mga Christian ay hindi tayo papalo sa mga kautusan ng Judaism. Dahil nga sa ngayon, nagpatuloy pa rin ang ilang balaod sa ilang kautusan tungkol sa pagkain. Pero iba tayo. Di ba? Mag-Christian tayo. Hiwalay tayo sa kanila. So, ang founder natin na Kristiyano, si Kristo, ay nagsalita sa atin, nagsabi sa atin na pwede nang kainin ang lahat ng pagkain, wala nang marumi, dito tayo magpalo sa ating Panginoon. Huwag tayong magpalo, hindi tayo magpalo sa ibang kautusan ng hindi natin sikta, hindi natin relihiyon. Relihiyon nila yung Judaism. Bakit magpalo tayo doon sa kanilang relihiyon niya? Hindi man tayo membro sa kanila. Huwag tayong sa kanilang kautusan. Christian tayo, iba tayo. Hindi nag-utos natin Panginoon. Next. Okay, so ibig niyo po bang sabihin, Brother Edgar, na ang hindi pagkain ng karning baboy ay kautusan ng mga Judaism? Yung po ba ang ibig niyo pong ipahiwatig? Noong una. Yes, noong una. Hanggang ngayon, kautusan pa rin nila. Pero sa atin na mga Christian, noong una, panahon pa sa mga noong una Kristiyano, kakain na din sila. Dahil sugo, utos ng ating Panginoon na pwede nang kainin. Lahat ng mga membro ng Katoliko noong una, first century AD, kakain na. Si San Pablo, sinabi niya, pwede na kayong kakain sa lahat ng karning binibinta sa merkado niyo. Bakit sinabi niya? Dahil ayaw nilang kakain, yung mga Christian doon. Pero sinabi ng mga, sinabi ni Pedro, kain na mo. Kain na kayo. Pwede na kain yan.
Next. Okay, bro. Okay. Maraming salamat. Sinsya na po kayo mga kapatid na katawa. Hindi tayo makaboylo, brother. Pasensya na po. Ito po ang susunod po. Sinabi niyo po talaga na ang utos tungkol sa pagkain ay utos ng mga Judaism. Ayun po, ito po ang tanong ko. Sa sabi niyo po niyan na utos ng mga Judaism ang pagkain or hindi pagkain ng marurumi at pagkain ng malilinis. Sa pagsabi niyo po yan, mayroon po ba tayong mababasa sa Biblia na yan po ay utos ng Judaism? Yan po ang tanong ko, mayroon po ba o wala? So dapat yan, gamitin natin yung isip natin kung sino ang sinabihan ni San Pablo dyan. Yung mga Kristiyanos, no, alam niyo, maraming mga Kristiyanos, maraming mga ganang pagano na gusto rin nila na hindi kakain ng kasi mga pagano kay lahat ng mga marumi kinain nila. Oh, pero yung ibang nakabig, yung Christian ay para sa kanila ay mga Hudiyo ito, si Pablo, si Pedro, hindi rin kita kakain kay bawal sa kanila yon. Ayun sabi ni sa mga pagano, mga nakabig. Ano sinabi ni Pedro? Huwag ka na kayo lingla sa kanila, no? Dahil sa kanilang kautusan. Di ba? Tungkol sa pagkain. Wala itong kabuluhan. Ano 'yan? Next. Okay, so babalikan ko po yung question, brother. Kasi sinabi niyo po na ang kautusan tungkol sa pagkain at hindi pagkain ay sa mga sa mga Judaism or Hudyo. Ito po ang tanong ko, mayroon po ba tayong mababasa sa Biblia na ang kautusan ng pagkain ay kautusan ng mga Judaism or Hudyo, na sinabi doon na yan ay kautusan ng mga Hudyo, ang hindi pagkain tulad ng karne ng baboy? Mayroon po ba tayong mababasa niyan, Brother Edgar? Basahin mo na ito, Brother Zando, Colosas 2:17, brother. 16 hanggang 17. Okay, Colosas 2:16 hanggang 17. Okay, basahin natin yung Colosas 2:16-17. Ito yung ang sagot sa tanong ni Brother, pakinggan niyo tunugan niyo ang sinasabi rito. Yan. So don't let anyone criticize you for what you eat or drink, or for not celebrating Jewish holidays on feasts or new moon ceremonies or Sabbaths. For these were only temporary rules that ended when Christ came. They were only shadow of the real thing of Christ Himself. May nakalagay ito ba, Edgar, na Jewish? Jewish, yan. Okay, so Rajando, pwede po bang i-back sa 16, okay? Jewish. Yeah, okay. 16. Okay na po. Okay. So, okay. Kasi po ako ng tanong. Okay, go ahead, bro. Okay. So, diyan po sa Colossians chapter 2 verse 16, sinabi po dyan, not celebrating Jewish holidays. Tanong ko po, Brother Edgar, yan pong Jewish holidays, sinabi po dyan, laws po ba yan? Kasi binanggit nyo kanina na kautusan, sa akin pong pagkaunawa ay iba po ang holiday at iba po yung kautusan. Yun po. Ang binanggit nyo po ay kautusan ng mga Hudyo, yung hindi pagkain ng baboy. Ngayon po, diyan po sa 2:16 hanggang 17 ng Colosas, sang-ayon po ba kayo na hindi po dyan mababasa ang sinabi na Jewish law? Brother Edgar, sang-ayon po ba kayo, Brother Edgar? Yun po ang tanong ko. Yung mga holidays dyan ay Jewish law ito, brother. So, ang i-atras mo konti, doon tayo magsimula sa pagkain.
So sa pagkain tayo, dahil tema natin pagkain, basahin natin ulit Brother John Doe yung 16. Ha? Ano yan? So don't let anyone criticize you for what you eat or drink. Okay, back to you. Okay. Ngayon, dito, ang sabi ito sa huwag kayong sa mga tao na magsaway, ano yung Tagalog magsaway? Oh, ayaw mo patunto. Ayaw mo patunto sa mga tao nagsaway. Kung sa inyo kanon sa imnon, ang Tagalog dyan. Oh. Okay. Okay, basahin mo natin sa Tagalog. Tagalog, no? Okay. Ito ang sinasabi sa Tagalog. Okay. 16, sabi dito, kaya wag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin. Yan. So, klaro-klaro, brother, na ito ay turo ng mga Jewish at yung holidays nila, yung ceremonial law nila, talagang ito galing sa kanila. Ito ay utos nila sa Jewish. So, hindi tayo magpadaldal dyan. Kristiyano tayo. Ikaw Kristiyano, ako Kristiyano. Hindi na tayo sa kanilang turo. Dito tayo sa turo sa Panginoon. Ako, dati ako SD, ha? Ilang taon na ako hindi kakain ng baboy. Next! Ito po ang tanong ko sa susunod ko pong tanong. Brad, pwede pakilagay sa screen yung Colosas Kapitulo 2, versikulo 16. Pwede po mapakilagay? Kasi dyan po ako magtatanong. Okay, eto sabi dito. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan o ang araw ng pamamahinga. Okay, so Brother Edgar, ito po ang tanong ko. Sa talata ng Colosas 2:16, sinabi ko dyan, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kanin o inumin. Ngayon, ito po ang tanong ko. Sino ang nagsabi na ang baboy ay huwag niyong kainin? Ay ang tao ba o ang Diyos po mismo? Noong una, sa Leviticus, ang Panginoon, pero sa New Testament lagi, ang Panginoon din ang nagsabi na pwede nang kainin. Ang baboy, apil ng baboy, kasama ng baboy sa gawa Jis. Brother, ipali ko sa The Voice, be. Ito ibasahin The Voice. The Voice? Okay, teka, pause muna tayo. Dito muna tayo magbubukas ako dito ng The Voice kasi yun ang request si Brother Edgar. So, labas ko muna ha. The Voice Bible. Okay, Bible. Yan. Tayo sa The Voice. Okay, ito. Ayan. So, okay, basa brother. Ito, pakita ko sa screen ang The Voice Bible. Yan. Okay. Ito ang sinasabi sa The Voice Bible. Just as these men were nearing Joppa, about noon the next day, Peter went up on the flat rooftop of Simon the tanner's house. He planned to pray, but he soon grew hungry. While his lunch was being prepared, Peter had a vision of his own, a vision that linked his present hunger with what was about to happen. A rift opened in the sky and a wide container. Something like a huge sheet suspended by its four corners descended through the torn opening toward the ground. This container teemed with four-footed animals, creatures that crawl, and birds, pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vultures. A voice, get up. A voice. Ang sabi ng voice, get up, Peter! Kill! Eat! Tuloy? Okay na.
Okay. Patuloy siya. Patuloy mo na. Sabi ni Peter, "No way, Lord. These animals are forbidden in the dietary laws of the Hebrew scriptures. I've never eaten non-kosher foods like this before, not once in my life." Sinabi naman ng boses, if God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty. Yan. Balik ako, Brother Jando, sa pag-explain. Dito. Boys, if God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty. So ang tanong niya, ang Panginoon ba ang nagsabi na hindi ipakain ang baboy doon sa Leviticus? Yan, literal, ang Panginoon nagsabi na hindi ipakain ang baboy sa Leviticus. Dito sa Gawa 10, literal din na ang Panginoon nagsabi din na pwedeng kainin ay dapat kasi hinlo na, malinis na. So, the same lang ang Panginoon nagsabi. Noong una, Old Testament, sinabi niya, marumi ito, pero ngayon, malinis na ito. Pwede nang kainin. Isa lang Panginoon ang nagsabi dyan. Okay, next. Okay, so ginamit niyo po yung The Voice Bible sa Gawa 10:15 hanggang Gawa 10:11 hanggang 15. Ayon sa versikulo 17, babalikan ko po. Sang-ayon po ba kayo na ang pangitain ni San Pedro ay may kahulugan at yun ang pangitain niya ayon sa nabanggit, yung mga karumal-dumal na mga hayop na nandyan sa loob ng kumot. Sang-ayon po ba kayo na yung pangitain na iyon ay mayroong kahulugan ayon po sa versikulo 17? Babalikan ko. Yes, brother, dahil sinabi ko na kanina na ito ay figurative literal. So, ang sabi ni San Pedro na ito talaga ang kahulugan. Hindi ko na isipin na marumi yung mga hintil. Kasi yung mga hintil, makain ng mga marumi, hindi na rin natin isipin na marumi ang kinain nila at ang nakakain. Dahil nilinis na ng Panginoon. Yan, dalawa ang meaning dyan. Literal ito lahat. Literal. Proper literal or figurative literal. Ang meaning dyan, dalawa. Dapat hindi isa, dalawa ang meaning dyan. Okay, gusto ko lang pong liwanagin sa pangalawang pagkakataon. Sa sinabi niyo po na yes, ang mga hintil, ang kahulugan niya na nilinis na ng Panginoon. Totoo po ba iyon ayon sa versikulo 28? Dalawa, brother. Sinabi ko ang mga hintil na kumakain ng mga marumi, nilinis ng kinain nila, at yung nagkain. So, makiksanduro tayo. Anong gawin sa Galatia 2:15, brother Jando? Basahin natin. Okay, Galatia 2:15. So, teka muna ha. Pause natin yung time. Basahin ko muna ang Galatia 2:15. Okay, ito ang sinasabi sa Galatia 2:15. Ituloy mo sa 16. Hanggang 16. Okay, itong sabi. Kaming mga ipinanganak na Hudyo ay iba sa mga hindi Hudyo, na itinuturing ng mga kapwa naming Hudyo na makasalanan. Okay. Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid ng Diyos sa amamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga kaming mga Hudyo ay sumampalataya rin kay Kristo Jesus para maituring na matuwid sa amamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, sapagkat walang sino mang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yan. Ang sinabi dyan, ang mga kautusan ng mga Hudyo. So dito tayo, mananampalataya tayo kay Kristo. Hindi sa kautusan. Ang sabi ni Kristo, pwede na kayong kumain sa lahat ng pagkain. Ang sinabi ni Pedro,
Huwag, Lord, hindi ako kakain ng marumi, Lord. Huwag mong sabihin marumi. Nilinis ko niyan. Bakit nagsabi si Pedro na marumi? Hindi niya alam na nilinis na Panginoon. So, dahil nilinis na, ay nakigsalo na ang ating si Pablo sa brother, basa Galacia 2:11 hanggang 14, brother. Okay. Galacia 2:11 hanggang 14. Ito naman Kama lang 14. Para 2:11-14. Okay, ito naman sabi dito. Noong dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko siya ng harapan dahil mali ang ginawa niya. 14. Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat. Bakit mo ipinipilit ang mga Hudyo na namuhay na parang ang mga hindi Hudyo na mamuhay na parang mga Hudyo? Ikaw nga mismo na isang Hudyo ay namumuhay na parang hindi Hudyo? Ito, salo sa pagkain, brother. Kumakain sila, nagsalo. Nagsalurot siya, di ba? Ito, noong dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko siya ng harapan dahil mali ang ginagawa niya. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Hudyo. Kumakain si Pedro sa kasama ng mga hindi Hudyo. Alam na natin, yung Galacia, yung mga hindi Hudyo ay palaging maglilitson araw-araw. So, sama-sama sila kakain doon. Huwag mo na lang sabihin na, huwag mo lang itanong na, nakita mo ba na kakain si Pedro? Sa pagkain nila, hindi na natin makita dahil hindi ito, yung Bible, hindi ito television. Sige, brother, anong tanong mo? So, yan po sa versikulo 12 at 13 ng Galacia 2. Sinabi po dyan sa versikulo 12 na si Pedro po ay kumakain na, sa 13 pala, kumakain kasama yung mga Gentiles. Yun po ang sinasabi. Ngayon, sasang-ayon po ba kayo na sa pagkakita ni Apostol Pablo kay Pedro na kumakain kasama yung mga Gentiles, ay sinabi niya na mali at hindi naaayon sa katotohanan? Sasang-ayon po ba kayo? Ayon po sa mababasa sa Galacia 2:11 hanggang 14. Para maglayo na ta, brother, sa masagot natin yung tanong mo, pero malayo na, brother, dyan, no? Okay, malayo na raw ang tanong, bro. Ang topic kasi is, pagkain. Literal ba yung pagkain na nakita? Kasi kumain si San Pedro, yun ang issue doon, kung literal ba o hindi. Kasi dati ang topic mo is hindi literal. Ngayon sabi niya literal. So mag-focus ka doon sa tanong niya kung ito ba ay literal o hindi. Okay, go ahead, bro. Clear on time. Next. So, ganito po kasi yan. Gusto ko lang pong i-premise po ito para po sa clarification ng aking tanong. Kasi po, ginamit po ang Galacia 2:11 hanggang 14 yung pakikipagsama ni Apostol Pedro doon sa mga Gentiles na kumakain-kain po dito ang issue. Ngayon, dito po sa aking tanong, na sasang-ayon po ba na ang pagkain ni Pedro kasama yung mga Gentiles ay sinabi ni Pablo na mali at hindi naaayon sa katotohanan? Yun po ang tanong ko kasi pagkain pong issue Ang gusto ko po lang liwanagin, ito po ay isang talakayan, Brother Edgar. So, ang mga bersikulo na ginagamit nyo po, ayon po sa inyong pahayag, ay sinusundan ko lang po. Pwede po bang sagutin or hindi lang po? Pwede kong sagutin na lang, no? Okay, binalik mo, no? Sa side ni San Pedro ay hindi mali, no? Hindi mali ang kanyang ginawa na makigsalo siya sa mga Hudyo sa pagkain dahil alam na ng Panginoon, alam niya na hindi ito kasalanan dahil sinabi ng Panginoon na huwag mong isipin na marumi yung mga hintel at yung kanilang kinain. Kainin mo. Kung anong kinain mo, anong na sa kanya, ihain sa inyo, kainin niyo. So walang pang-ano sa konsensya niyo, di ba? Pero si Pedro, si Pablo ay talagang hindi pa niya alam na ipakain ba yung mga marumi. Hindi pa niya alam na malinis na talaga yung mga hintel.
hindi pa niya alam na malinis ang mga pagkain nila. Alam yun ni Pedro, pero hindi alam ni Pablo. Sabi ni Pablo nga, pag magsalo ka sa kanila, ay paano mo sila makabig sa atin? Time. Yan, Next. Okay, maraming salamat, Brother Edgar. Ito lang po ang tanong ko. Sasang-ayon po ba kayo na sinabi ni Pablo, yun po ang tanong ko. Sasang-ayon po ba kayo na sinabi ni Pablo na mali at hindi naaayon sa katotohanan yung pagkain ni Pedro kasama yung mga Gentiles? Yun po ang tanong ko. Sasang-ayon po ba kayo na sinabi ni Pablo or hindi? Yun po. Sinagot ko na, brother, hindi pa alam ni Pablo na pwede na rin makigsandurot sa mga Hudyo at pwede na rin kakain sa mga pagkain sa mga Hudyo, sa mga pagano. Dahil alam ni Pedro na malinis na. Yun ang dahilan na siya ay nakihulubilo sa kanila. Hindi na sila marumi para ni Pedro. Pero para ni Pablo, hindi pa niya alam ang nangyari. Dahil sa dihan na alam na nangyari ni Pablo, ay sabi niya, ay, yun pa Pedro, yun ang sabi yun ang nakita mo, yun ang kalugas na nakita mo. Sinabi na sa Corinto, pwede na kayo kakain ng lahat ng mga karne dyan. Pwede na. Dahil na-convert na si Pablo ni Pedro. Di ba? So yun ang dapat nating alalahanin, intindihin natin, kung sino nag-convert kay Pablo. Si Pedro ang nagsabi, Pablo, Bloy, huwag mong isipin na marumi ay yung mga mananap. Ituro mo na malinis na. Next. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother Edgar. Okay, maraming salamat, bro, no? So, pwede ko ma-request? Ano yun, bro? Yun pong Biblia na ginamit niyo po, yung mayroon pong litrato ng baboy na kumakain yung tao. Pig. Maraming babo dyan. Okay. Ilabas ko. Yun ay galing sa Good News Translation. Wait lang. Ito. Tagal ako hindi kakain ng baboy, brother, pero ngayon kakain ako, masarap. Ito bro. Ayan bro. Ayan. Ayan. So, anong talata yan? 8 ng unang Korinto? Unang Korinto 8, 9, yan. Ano, Ebe? Dito sa baba, 9 na siya. Dito, 8 pa to dito. So, yan. versikulo yan? 8. Unang Korinto 8, ito, from verse 5 to verse 18. Okay. 13 pala, 13. Rajando, pwede po bang pakilagay sa screen kung sino po ang imprimatur ng Biblia yan? Bro Edgar, pakita mo sa yung libro mo, Bro Edgar. Nandun sa malayo, bro, nandun sa kwarto ko. Nasa kwarto pa niya, bro. Natulog na Sino ang imprimatur niyan, Rajando at Brad Edgar? Sino imprimatur ng pakita lang ko lang sa sunod na nasa taas yung libro, bro. Doon sa taas, natulog lang mga bata ko, brother, hindi naman. So, sige, salamat. Okay. Pagpapasok ko doon ay parang Okay lang po. Opo. So, proceed po ako sa ibang tanong, Brother Jando. Okay lang po ba? Okay. Pwede rin Okay. Sige, go ahead. Marami pa po akong katanungan baka po maubos ang oras ng punto ko. Wala problema, bro. Kasi ito ay ito ay parang dati ikaw yung tinanong, naubos yung oras, ikaw yung tinanong, ngayon uubusin mo rin ng oras na siya naman ang tanungin mo. Okay, kumbaga, gantihan na to. Maraming salamat po talaga, Brother Jando, sa lahat po ng ang mga sponsor ng punto po sa binigay niyo po sa akin na oras dito. Ngayon, ito po ang tanong ko, Brother Edgar. Ginamit niyo po kanina ang Isaiah 66, talatang 15 hanggang 17. Ngayon, ito po ang tanong ko sa iyo, Brother Edgar. Sasang-ayon po ba kayo na ayon po sa mababasa sa versikulo 17 na papatayin ng Panginoong Diyos ang kumakain ng karning baboy? Yes, brother. So, noon na, sa hindi pa nilinis,
ang baboy, para sa kanila, ay talagang maimpyerno yung, sa mindset nila, maimpyerno yung kumakain ng baboy. Kasi para sa kanila, marumi, dahil utos ng Panginoon. Pero, sa pagdating ng New Testament, hindi nila alam na mayroong New Testament na mayroong pagbabago sa kautusan. So, hindi nila alam ito. So, stop na. So, mayroon namang bago, New Testament, sinabi natin Panginoon, siya ang shadow, at yun, mga shadow lang yun. Yung sabi na Bible, no? Mga shadow lang sa mga dumating na mga araw. So, ang katuparan dyan, si Kristo. So, sinabi naman ng Panginoon sa New Testament na ito ay malinis, nilinis na ang lahat ng marumi sa Old Testament. Okay, next. Okay, so marami pong salamat, Brother Edgar, na sumasang-ayon kayo sa sinasabi dito sa Isaias, Kapitulo 66, versikulo 17, na sinasabi dito na 66, 15 hanggang 17 na sinasabi dito na papatayin ng Panginoong Diyos yung kumakain ng karning baboy. Ngayon, ito po ang tanong ko, Brother Edgar. Ito po ang tanong ko. Kailan po ito mangyayari? Sa araw po ba ng hukom o sa araw ng pagbigay ng kautusan? Kailan po ito nangyayari o mangyayari? Sa araw na po ba ng hukom o sa araw ng pagbibigay ng kautusan? Hindi na yun mangyayari, brother. Tapos na yun. Yung mindset nila na ang kumakain ng marumi ay paparusahan sa Panginoon, tapos na. Hindi na mangyari yung mindset nila dahil mayroong pagbabago. So, stop na. New Old Testament na yung binanggit mo. So, dito tayo sa New Testament, walang mababasa dito, hindi nagtuturo ang Panginoon na ang kumakain ng baboy ay maimpyerno. Wala. Bisang isang teksto, wala. Huwag kang yan sa Old Testament. Dahil mga shadow lang yon sa harap na dumating na si Kristo ang katuparan sa pagbabago. Di ba? Ikaw, Christian, ako Christian, followers of Christ tayo, doon tayo magpalo sa itinuro sa ating Panginoon na kainin na niyo ang baboy. Time, next. Okay. Okay, maraming salamat, Brother Edgar. So sang-ayon po ba kayo, Brother Edgar, na hindi na ito binanggit sa New Testament kasi binanggit na sa Old Testament na papatayin ng Panginoong Diyos yung kumakain ng karning baboy? So sang-ayon po ba kayo na hindi na ito binabanggit sa New Testament kasi binanggit na sa Old Testament? Hindi na lagi papatayin dahil nilinis na. Noong una, nasa isip nila, papatayin. Yun lang sa isip nila. Sa ngayon ko dyan. Pero sa New Testament, wala na tayong mabasa. Nagturo ang ating Panginoon na huwag kayong kakain ng baboy. Wala. Litra po litra, wala. So, ang nabasa natin, sa Gawa 10, pwede kainin ang mga baboy. Mga, plural ito. Hindi lang isang baboy. Pigs. No? Maraming baboy dyan. Ipakain. Litra po litra. Hindi ito literal. Litra po litra. Ipakain ang baboy. Next. Okay. So, sinabi niyo po na itong Isaiah chapter 66 verse 15 hanggang 17 ay tapos na. Ngayon, ito po sa pagkasabi, darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Tanong ko po sa iyo, ito po bang salitang darating? Ano po to? Future or past? Siyempre, para sa kanila, future. Sa kanilang panahon. Future. Pero, darating na. Tapos na si Kristo. Babalik na sa langit. So, yun lang nasa-isip nila. Para sa kanila, paparusahan sa kalayo, yung kumakain ng mga marumi, yun ang nasa mindset nila. Pero hindi alam nila na may dumating pa na pagbabago.
Yun lang. Para sa kanila, impyerno ang kumain ng baboy para sa kanila. Pero sa atin, bago na. New Testament na. Bagong turo na yon sa atin. So dito tayo magpalo sa turo ng ating Panginoon. Next. Maraming salamat. Sinabi po rito, darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. 16, apoy at espada ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkakasala, tiyak na marami ang mamamatay. 17, ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsasambang pagano. Sumasama sa nagproprosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karning baboy, daga at iba pang hayop na marumi. Tanong ko po, Brother Edgar, kasi sinabi niyo po na tapos na po ito. May mababasa po ba tayo sa Biblia na ang Panginoong Yahweh ay dumating na at nagpaparusa na sa kanyang kinamumuhian sa papamagitan ng espada at apoy? Mayroon po ba tayong mababasa sa Biblia po o wala? Kasi sinabi niyo po na tapos na, dumating na. Mayroon po ba o wala? Yun po ang tanong ko. Ang sabi po ko, brother, yung mindset nila, para sa kanila ay malapit na dumating ang Panginoon para sa paghukom. Yun ang sabi nila. Yun ang mindset nila. Pero hindi pa nila alam na mayroon talagang pagbabago na ipadala pa ang anak ng Panginoon dito para salba, pagluwas, ligtas sa atin. Wala sa mindset nila nga may magligtas pa sa kanilang kasalanan. Para sa kanila, hukom na, parusa na. Pero hindi nila alam na ang nangyayari sa pagdating sa ating Panginoon na mayroon palang magligtas sa kanila sa kasalanan nila. Yun ang mindset nila. Hindi pa ang judgment, hindi pa. Pero hindi sila dahil ang marumi malinis na. Next. So, ulitin ko po ang aking tanong kasi sinabi niyo po kanina, Brother Edgar, na ito ay tapos na. Ngunit sa sinabi dito sa Isaiah 66 na darating si Yahweh na may dalang apoy. Darating is future. Kahit sa atin ngayon, yung salitang darating ay future talaga yan. Sinabi dito na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan. Yung salitang parusahan sa atin ngayon is kapag gamitin natin ang salitang parusahan is future din. Ngayon, sinabi mo na ito ay past tense, tapos na. Kaya't ito ang tanong ko. Mayroon po ba tayong mababasa sa Biblia, Old and New Testament equals Bible, mayroon po ba tayong mababasa na ang Panginoong Yahweh ay dumating na at nagpaparusa na sa kanyang mga kinamumuhian sa papagitan ng apoy? Mayroon po bang mababasa na dumating na o wala? Yun po ang tanong ko, mayroon o wala? Yun lang po. Parang na ulit-ulit yung tanong mo, brother. Sinagot ko na kanina. Yung Isaiah 16 ay tapos na yon. Ang sabi ko kanina, yun sa mindset nila na ang kumakain ng baboy ay paparusahan sa apoy. Yon ang nasa mindset nila. Hindi niya alam na mayroong pagbabago na pwedeng linisin pa yung mga maruming hayop. Ngayon, nilinis man sa ating Panginoon ang marumi na para sa kanila makapa-impyerno o mayroong parusa sa kanila nga matanggap nila. Pero wala nang parusa dahil nilinis na ng Panginoon. Wala nang parusa. Tapos na yon. Stop na yung issue na yan. Yung Isaiah 66, stop na. Hindi ito magagamit sa ngayon. Dahil ang New Testament, ang katuparan, si Kristo na. Dito tayo magbabatay sa turo ng ating Panginoon. Dahil walang turo ang ating Panginoon na hindi tayo makain ng marumi. Next question. Okay. So
versikulo 17. Ang sabi ni Yahweh. O ngayon, sinabi ni Yahweh na parurusahan ko, papatayin ko yung kumakain ng baboy. Tanong, sang-ayon po ba kayo sa kang Yahweh, sa kanyang pagsabi, or totol po kayo? Yun po ang tanong ko, sang-ayon or totol? Yes. Yes. Sinabi niya yun na sa una na hindi nga paparusahan ang mga nagkain ng mga marumi. Pero sinagot ko na stop na yon yung Isaias dahil dito na tayo sa New Testament. Walang turo ang ating Panginoon na yung mga baboy ay marumi. Anong turo niya? Malinis na. Pwede nang kainin. Pedro, kain ka na. Oh, si Pedro, kumain na ng baboy. Nakighalubilo na sa mga pagano sa Galacia. Kakain ng litson si Pedro. Di ba? Si Pablo, na-convert ni Pedro. Sabi niya, kayo sa Corinto, lahat ng karne, pwede na kainin ninyo. Sa walang pag-agad sa konsensya, ano yun? Sa budhi niyo. Time. Next. Ang binasa ko po ay sinabi ni Yahweh. Ang sagot niyo po ay tapos na yon dahil may pagbabago na. Sinabi ni Yahweh na paparusahan ko. Sinabi niyo rin na may pagbabago na. Ginamit niyo po ang New Testament Bible sa panahong Kristiyano. Ngayon, ito po ang tanong ko. Sinabi niyo may pagbabago na. Mayroon po ba kayong mababasa na si Yahweh mismo o ang Panginoong Diyos mismo ang nagsabi na hindi ko na parurusahan ang kumakain ng karning baboy? Kasi sinabi niya po na parurusahan. Ngayon, sinabi niyo may pagbabago. Sinabi niyo, ang tanong, may mababasa po ba tayo sa panahong Kristiyano na sinasabi ng Yahweh na hindi ko na parurusahan ang kumakain ng karning baboy? Mayroon po ba o wala? Sa New Testament, tabla tayo. Ang sabi sa New Testament, pwede na kainin ng baboy. Walang nagsabi dito, wala ang Diyos nagsabi na huwag kayong kakain ng baboy. Pero doon sa Isaiah, balik ulit yung tanong mo, sinagot ko na tapos na yung Isaiah 66 dahil Old Testament na yon. Oh, Old Testament. Huwag kang babatay dyan sa Old. Bakit nandyan ka lang nakabatay sa New Testament? Sinabi ko na kanina, ulit-ulit ko, na tapos na. Dito tayo sa turo sa Panginoon. Sinabi niya, Pedro, magkatay ka at kumain ka. Yun. Dito tayo mag-focus. Totoo ba ito? Tama ba itong sinabi sa Panginoon na ipakain ng hayop o hindi? Yun lang. Literal ba ito o ano? Okay, dahil 9:58 na Bro Ariel, last question na lang. Okay, so last question. Gusto ko po ng direktang sagot, Brother Edgar. Sabi niyo po, mag-focus po tayo sa New Testament, kaya na po nag-focus po ako. Ang tanong ko po, sinabi dito na ni Yahweh na parurusahan ko ang kumakain ng karning baboy. Sabi niyo, nagbago na at tapos na kasi may pagbabago. Focus ang tanong ko sa New Testament. May mababasa po ba sa New Testament, focus ko ito na sinabi ng Yahweh, kasi may pagbabago na sabi niyo, na hindi ko na parurusahan ang kumakain ng karning baboy. Yun po ang tanong ko, mayroon po ba o wala? Kategorikal po yan. Direkta po ang sagot sa tanong ko po. Wala. Dahil inilinis na sa New Testament ang mga maruming hayop. Wala, hindi na niya sabi. Sabihin pa niya, parusahan ko kayo, kain kayo ng mga marumi na hindi naman marumi. Malinis naman. Hindi na magsabi ang Panginoon dahil nilinis na niya. Bakit sabihin pa niya na parusahan kayo na nilinis naman? So nahirapan lang tayo sa karisod sa pagsalita ng mga ugat. So yun lang. Wala lang sinabi dyan dahil malinis na brother. Sa New Testament. Ha?
Edgar, talagang nahirapan tayo sa kalisod, mag-Tagalog. Pareho lang tayo, nahirapan. Okay, thank you. Maraming salamat kay Brother Ariel Amores sa iyong pagbisita. Maraming salamat po sa iyo sa panahon po na ibinigay nyo sa akin dito sa inyong programa. At sana po ay marami po kayong natututunan. At balik sa iyo, Brother Jando. Okay, thank you, Brother Ariel. So, bigay muna natin kay Brother Edgar para sa kanyang huling mensahe. Brother Edgar? Okay, maraming salamat sa inyo mga kapatid sa lahat ng nanonood ngayon at si Brother Ariel Amores. So, Brother Ariel, kung saan ka masaya, dyan ka lang. Ha? Mahal ka natin. Patuloy ka lang dyan, no? So, tayo ay naghahanap ng katotohanan. So ako, nung una, ay palagi akong naghanap. Doon ako sa SDA, yung Pentecostal. Para sa kapatid ay patuloy na ako sa Pentecostal pero nabalik ako sa Katoliko. So, dito lang ako dahil sabi ng ating Panginoon, si San Pedro doon sa Gawa 5:29, dito lang tayo sa ating Panginoon, huwag sa tao. Okay? So maraming salamat sa inyo mga kapatid, sa lahat ng nanonood ngayon at sa lahat ng mga sponsor sa ating programa na nagbigay buhay at sa ating Panginoon. Patuloy kayo na magbigay para patuloy din ang ating programa hanggang sa dulo ng walang hanggan. So maraming salamat sa inyo mga kaibayan natin dito sa Job, no? Og inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.